Yes, magandang gabi po at ako po ay nananawagan kay Mrs. Magno. Mrs. Magno, yung mother-in-law ni Pia Guanyo. Hindi ko maalala yung pangalan ng asawa ni Pia. Pero pakiparating nga ito kay Mrs. Magno. Pakisabi na lang sa kanya kung meron siyang gustong malaman na isang bagay na napaka-importante, ay hingin na lang niya yung aking telepono. Marami naman may alam ng phone ko eh. Kay Pia, alam ni Pia. Yan, sa mga kaibigan ni Pia. Kung gusto lang naman Mrs. Magno na meron kayong malaman na isang bagay na hindi maganda, na kaso-kaso ka, karumal-dumal, text nyo na lang ako, magpakilala kayo at akong tatawag sa inyo. Yan kung gusto nyo lang malaman, Mrs. Magno, kung meron kayong talagang gusto nyo malaman na isang maitim na bahagi ng kasaysayan. Maraming salamat, Mrs. Magno, and I hope you're in good health because hindi ko pa kayo nakikilala, pero siguro may edad na kayo. Kaya inuulit ko po, Mrs. Magno, ang mother-in-law ni Pia Guanyo. Hingin niyo po yung number ko, text niyo ko, tatawagan ko kayo. At siguro yung mag-coffee tayo somewhere. At kung gusto nyo lang naman. Pero kung wala kayong pakialam sa mga bagay-bagay, okay lang naman. Sige po, maraming salamat po, Mrs. Magno, na biyenan ni Pia Guanyo. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Abangan ang susunod na kabanata. Good evening. Maganda na naman development to. Itong si Rapi Tulpo, ayan na naman siya papalusot na naman Ang usapan dito, patunayan nyo na illegal yung eskwelahan ko. Ayan, naglalabas na naman sila. Kasi ito, may ambisyon tumakbong presidente tsaka vice president. Nako, mag-ingat kayo. Napakasamang tao nito. Itong Rapi Tulfo. Tinan niyo yung anak niya. Doon pa lang sa anak niya tsaka sa mga kapatid niya doon sa congressman, ang daming kalokohan. Kaya, ayan na naman sila. Malapit na po ako mag-file ng cyber libel. Tingnan natin kung manginginig po itong betlog nito. At makukulong siya ng 6 years. Ito namang si Anjo Iliana, nakakaloka. Naglalabasan na yung mga tao na naglalantad ng kanyang mga lihim. Ang dami na, no? Talagang vice mayor daw siya ng Parañaque. Ito, hindi po namin ito, question mark pa sa amin to kung totoo o yung tungkol sa mga minor de edad daw. May naglantad na. Tapos may mga babae nang tumatawag sa kanya na manyakol, di ba? Umihirit pa rin, bali na ang pakpakatuka, di ba? O kung ito sabi nga nila, kapag tumagal pa ito, talagang maglalabasan na talaga yung mga kalaban niya na, eto nga, sa TikTok nga, binoboljak na siya, nagsasalita na kung ano. Kapag pinatagal niya pa ito ng gano'n, lahat ng manonood sa kanya, alam mo, kundi, inaano na siya, inaaway na siya talaga sa live. Ngayon nga lang inaaway na siya. Wala namang positibong komento sa kanya, kundi sarili lang niya. Tsaka yung kasama niya. Ang nakakaano lang, inisa-isa na niya talaga lahat.
Oo. Lahat inilalantad niya. Ngayon nakikiusap siya sa Ay, mga abogado. Gusto niyang ipakulong si Senator Raffy Tulfo. Pinagkaperahan daw siya ni Kuya Raffy nung panahon ng anomalya tungkol sa Iliana Colleges. Nakikiusap po ako sa inyo. Alam niyo naman po, nakakaunti lang ang kinikita ko ngayon. Magsama-sama po sana kayo para idemanda at ipakulong itong si Raffy Tulfo. Dahil pinagkaperahan niya po ako nung panahon na yon. Teka muna, million views talaga ang mga content ni Kuya Raffy, hindi dahil sa'yo. Ano ka ba? Hindi ngayon na nag-million? Ba't hindi magmi-million? Ano ba yan yung magkakapatid yun? Tapos sasabihin mo, ginamit ka ni Senator Raffy Tulfo at idemanda daw at ipakulong. Oy, Anjo, maghinay-hinay ka dyan. Nakakaloka ka, di at ba? saka yung nakakatawa yung nananawagan, tulungan para idemanda. Ano ba yun? Di ba? Hindi. Diyos ko, ano ba ito? Yung gimmick niya, kanina nga si Jay Guevara, pinanood ko si Jay Guevara. Baka daw kasi, pati tayo, kaalam dito sa gimmick ni Anjo. Baka raw kinausap niya yung mga taga-Itbulaga at sinabing, mga pare, gagamitin ko kayong content wala kasi kung trabaho para yung views tumaas, para yung mga stars dumami. Tinawagan ko si Jay Guevara. Sabi ko, anak, wala kaming kinalaman, lalo na ako. Hindi kami kasapakat ni Anjo Iliana sa pinaggagawa niyang kalokohan na yan. Unang-una, hindi kami magiging bahagi ng isang ganito katinding paninira. Hindi kami papayag na gamitin kami. Sarili niya yan. Wala kaming kinalaman dyan. At maging ang Tito Vic and Joey at ang mga Dabarkads, hindi papayag na sila ay maging content sa isang napaka-negatibong pagtatawid. Di ba? Oo, correct. Ayun, Para lang meron sa pagkakitaan. Di bang hinila lang siya ng tulong, bibigyan naman siya talaga kailangan talaga. Hindi mo na kailangan gumanito. Sabi ni Jay Guevara, nanay, maliwanag na sa akin ngayon to. Maliwanag na. Kasi may mga vloggers, totoo yung sinabi niya excuse me po, may mga vloggers kasi nagsisiraan. Nung pala pareho nilang gustong tumaas yung views nila, di ba? Correct. Tama na. Merong ganon. Meron. Ibabas naman siya pabalik. Meron palang ganon. Totoo. So, ang akala ni Jay Guevara, kaalam tayo dito sa mga kalokohan na pinaggagawa na ito, pag-iimbento ni Anjo Iliana. Sabi ko, ilabas mo kami dyan. Hindi kami magiging material dyan. Hindi kami sasang-ayon sa isang malaking katarantaduhan. Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi naman ni Juris Dr. Channel, kung kailan tumanda, saka naman nalulong si Anjo sa TikTok. Late bloomer lang, pero kawawa yung mga anak niya. Kasi kahit sinong makakarelasyon nila, pati pamilya, siguradong magdadalawang isip, totoo naman to, di ba? Oo, kapag nalaman na si Anjo Iliana ang tatay. Kung ako kay Anjo, mga daily ganap na lang sana ang i-vlog niya sa YouTube. Ay, sorry. Wala na nga pala siyang ganap. Yun lang. Juris, Dr. Channel, live na nanonood siya ngayon. Ay, totoo yan. Totoo talaga yan. Siyempre, makaka-apekto. May epekto talaga yung ginagawa niyang yan. Sa lahat ng sa kabayo ang latay. Ganun yun Yung mga taong may kaugnayan sa kanya. Pwedeng pamilya niya, yung mga nakarelasyon niya, yung mga anak niya, ganon. Sabi naman ni Eddie Letada, ang saklap ng mga sinasabi laban kay Anjo. Manyakol daw na masyoho. Naku, ang nagsabi na ay avid fan ng chuchu-chuchu. Nakuha ang mga paipit-ipit ng masyohong. Yung mga jipit. Romel, mga jipit itech. Yung ipitism method. Ipitism. Ayan. Alam mo, Anjo, hanggat hindi ka tumitigil, hindi ka rin tatantanan ng mga kababayan natin. Gumawa ka ng tamang paraan para ikaw ay kumita ng parehas. Hindi yung ganyan. Wawasakin mo ang buhay ng mga dati mong kasama, mga taong pinagtatanawan mo dapat ng utang na loob. Ano ka? 20 years, diba? Grabe. Ang tagal nun. Sabi mo tumating, Nay, kung ako naman kay Anjo Iliana, mananahimik na lang ako. Kasi maantot naman siya, di ba? Ate B! Ate B ng London!
Ano ba ite? Naku po, Anjo, baka ikaw pang ipakulong ni Kuya Rapi dahil sa mga baligtad mong kwento at litanya. Ang lakas ng loob na manawagan ng ganyan. Si Kuya Rapi pa talaga ang kakalabanin mo. Milyon ang subscribers niya at views noon pa. At hindi lang dahil sa iyo masyoho ka. Sabi ni Eddie Litada, effect na effect yung masyoho, ah. Effect. Oh. Ang Pwede ko.